Total yun. Ilang exponent yun? 3. Counter times- Counter cube. Counter cube. Yeah. Yan. Kaya nga punta na Oh, tayo ito na. sa drafting phase. Oh, ito na. Ito na. It's RSG Ayan, Philippines versus Bilang Smart tuloy yung Omega. Fanny, the chip, very standard bats here in the Probably red side. Ling, maban na rin dito sa game natin. Sabi ni Lembot kasi, kung ika-counter yung counter ng counter ng counter, counter ano na yan? Counter to the fourth. primitive na. Counter to the fourth. Tanggalin na lang natin, para hindi na problema. Ang daming mate. So, ibig sabihin ba nito, sila na rin yung magbaba ng Ling. Kaso, okay, for RSG, interestingly enough pala, 40% lang sila in terms of win rate pagdating sa blue side. I think also, ang kanilang points as of now, 2 points pa lang. Twice pa lang silang nanalo ng Yeah. serye. So definitely, Mababa pa. we need to see more of Skewed RSG pa. Philippines. So, parang mapapaisip tayo ngayon is, okay, Hylos, para dito kila Coach Panda. May galit talaga si Pandero sa Hylos. Sa Hylos, no? We don't like the Hylos, ha? Oh, I don't wanna deal with the Hylos. It's so makunat kasi. It's So so, hard to deal with. Ano English na makunat? It's so tough. Oo. Tough ba? Hard. Ewan ko, basta. Yun na yun. Nasa Tagalog tayo, wag natin kailangan. Hindi natin kailangan malaman ng English. Okay. Pero yung Fanny Ayun and sila mga Ling, nagban. ang OMG ang nagban. They don't want First- Erad to be able to hold it. Yeah, Roger, Roger first pick. not Edith. alis mag-Julian ka agad. Roger, Edith, yeah? I think Edith, yeah. Kasi pag kinuha mo Edith, Roger, Zask, yung pwede ko rin na Smart Omega. Most likely nga, baka Roger plus 1 pa. Open din naman yung, actually yung Paramis ni Feeling ko Roger. Ukir. Ay, hindi, Edith. Oh, di ba? Edith. Ito na. Roger and... Roger's coming. Roger, Ruby. Oh, actually, well, to be fair, parang hindi na, Ruby. Sige. Oo nga. Tama, Roger Ruby. Possibility Hindi na for... masyado napipick si Moscow lately, by the way. Yan, ang first phase ng Yes. draft. Yeah. Depende na kasi siya kung sino may mas mananalo pagdating sa laning. Yeah. Important na siya. Okay, so interestingly enough, para yun sa Omega, no, hindi ganon kabilis yung pag-pick nila first 2 picks. And sabi nga ni Coach Snap, winning validates what you already know, but it's the constant losing Wow. that truly shapes your understanding. Ang ganda ng pagkakasabi na to ni Coach Snap. And I had the chance to talk to him. Wait lang, nabigla ako sa Foview sa Yabusa. Pero I had the chance to talk to him and he mentioned how ang daming gustong i-experiment ng Smart Omega this season. And I think they In terms of are, heroes or execution? heroes, rotation. Kasi nga naman, nandun sila sa ganong place na kaya nilang i-experiment pa yun while they are in the regular season. I mean, very prevalent naman. Ang daming nilarong heroes ni Unique Chad. hero, Nung week oo. 2 pa lang, 9 heroes na. Parang nagamit niya na lahat. Oo nga, kulang na. Parang yung games na lang nagdidikta kung ilang heroes yung mga gamit niya. But now with this first 2 picks ng Smart Omega, medyo knockout punch ng Phobos Hayabusa. Not only na tinatanggal din nila yung remaining option for RSG kasi Julian na lang yung naiwan. It's also a good setup for a good early game for Smart Omega. Jushin and Roger. Although, for me, medyo mahirap with the fast-paced na games lately. Parang hirap mag-Jushin, not unless meron kang like tanky in Jawhead. front. Could be Jawhead, could be Minotaur, ayan yung mga Tigreal. So for the side of OMG, pala sila kumuha ng gold din nila, maybe a Claude. Claude, Moskov. Yes. Gusto nga nila yung Paramis pwede. Ruby, pwede din, tingin ko. Ay, Ruby, pwede nga Ruby Gold eh, pero Moscow ayan. I don't like the Zushin against Phobos and Hayabusa though. Parang ang tagal, yeah. And also, ang daling Yung mga burn niya. i-dive ng Hayabusa Ang yung daming Juicin niya. bypass. For sure. Kumbaga parang yung mga iilawan ni Juicin dito, walang pake. Kasi yung Phobos, lipat na lang lipat dyan eh. Parang pag pinalipad mo siya, okay lang, sanay na ako dito eh. Kasi ang kanyang motto ay fly, fly, fly. Fly, Dapat fly. Okay, sige. 5/10, nakala mo 5/5, no? Ayan, so yung mga kasama natin sa venue, guys. Pwede na lang tanggalin yung Claude Julian. Julian, so nililimit na talaga nila. It's as if parang pina-first din nila dito yung RSG Jungle yung na maging Roger. jungle yung Roger, yes, not unless mag-alpha ka. Bane. Speaking of Maganda alpha din pala natin si Bane. Coach Snap, kateam niya si Cal TZ before sa Alpha Esports Pro. Oo nga pala. Yes. Nagsama nga pala sa... Di ba biglang lumiko doon? Pero yes. Hindi, maganda ko na yun ng trivia na kasi si Snap, sa mga di nakakilala sa kanya, may experience yan. Sa pro, Yes. before siya Selena mag-analyst. Guts siya. Oh, naalala ko dati sila ding sila Amethyst yung nagtatapat. Yes! Mas parehas sila naging Smart Omega. Oo, Oo, nga, si no? Amethyst last season yata or 2 seasons ago. Yeah. Sige. Ayan, Pakita sige, mo kami, diba? boss. Oo. Yo! Wala nang dayas. Meron pa. Wala pa din. Kaya mo yan, kuya. Kaya Kaya mo yan. Sige lang. Nandito Yun! na. Yay! Susuportahan ka naman namin. Congrats! Maliway kong manalo ng 3,000 diamonds! Baby, Ang agad. diamonds! Sino yan? Si Bai Lucy. Oo nga pala. Si Bay Oo nga Lucy pala. yung galing collegiate na Oo. recruit ng RSG Philippines. In-announce siya, Yes. di ba? Like last week, part na siya ng official Yes. roster ng RSG, especially with Nat's departure. Dami familiar faces na napadaan sa camera. Boss! 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 Kamusta ang buhay-buhay?
Ang lalim na Sino yun? Sino yun? Si Vincent Si yun, Vincent boss. Pahinago. Ito na nga, Johead has name been release. Sana mapili ng superfan ngayong week Uy. 4. By the way, nakita ko na siya week 2, week 3. Ayun! Nung mga 2 weeks Ayan ago. yung Happy superfan ni, birthday niya. superfan ni Flap. Saan, saan? Yun yung nakasalamin. Yes, Oo. yes. Grabe no, yung sinasabi natin kanina, may mga recurring visitors tayo Oo. na paulit-ulit bumibili ng ticket. So maraming salamat sa inyong pagsuporta sa inyong mga favorite team. Pagtangkilik sa MPL Philippines. Oo, kasi nga sa pagbabalik natin dito sa draft, nagkakaubusan na tayo ng Rome, Grok, Tigreal, as well as the Joy. All have been banned, so the options are limited now for Smart Omega. Promise. Sa Omega? Smart na mga Or Valen. Pwede yung valid para makopya yung Primal Wrath. Actually, kahit mamaya na kung mag-mage sila, kunin na nila yung Kasi Rome, malalim naman yung heroes dito ni Rome, Chap, ni Ukir. Mino, Ruby, Lolita. I think Lolita is Kufra. decent. Kasi Medyo mahirap maglulita dahil baka mabalibag lantern siya. parang maganda yung Kufra. Yung Kufra maganda talaga, yung Oo. surprise factor. Tapos meron ka pang focus. May natural frontliner na yung Smart Omega. Wow! Ito yung sinasabi mo kanina, anti-experiment. Ito na yan! Grabe na ito. Experiment number 1 na parang Mahirap. ngayong gabi. Mahirap mag-rojo sa gatot catch actually. Ngayong rabi. Coach Snap, marami pong salamat sa pa-heads up. Well, to be Hindi fair, ko parang in-expect tong yung gatot. mga tinetesting nga ni Smart Omega lately is pag nakikita nila sa RG, nakikita ko din to sa RG. Yung gatot, di ba? Oo. So, parang XP, gatot, no? Ang Or iniintay ko Roman? ngayon, ano yung Beleric eh. Yes. Pero eto na nga, si Light ang number 1 Wow. sa total kills among all roamers in the Makinig. league. I think this is in this season, MPL Yeah. season 14-15 kills si Light right now. Killer But then, roam, no? this Gatot, no, ang goal lang talaga niya, I think, is to soak up as much damage as he could. Oh, okay. So, we have the carry and Teresa naman. Ito na yung mga pang-shred later on. Pero ang crucial kasi kapag ka double marksman ka, madaling counterin early game. So, kailangan mo ng high burst Yeah. para sa Omega. I think Louis, Aurora, Valentina, Lilia. Okay, interesting. I mean, it's a good matchup against Teresda, Edith, and Zushin. Actually, damay mo rin dyan yung carry. Kasi hindi burstable si Lilia. Medyo well-rounded yung draft ng ng Smart Omega. Yeah, because right now, at this point, the continuous DPS, based doon sa Lilia, doon sa Moscow, as Yes, well as yes, yes. Hayabusa, malakas talaga yung DPS na meron dito. Oh, tsaka if ever pa naka-vengeance yung mga tanky heroes, parang ang hirap mag-counter engage kung ikaw yung RSG. Parang masasalo lang din ng mga heroes. Pero depende, ang critical minsan pag mag-test out ka is kung paano i-execute. At nandito na nga tayo sa pinakaunang laro of our final best of 3 in this Saturday night special for MPL Philippines Season 14. Muli, kami yung casters, sumama si Umi, kasama dito si Burrito. And men, ano ba ang inaabangan natin sa matchup na to? Malamang ang bagong-bagong hero na nainam. Actually, luma na siya. Luma ng hero to na matagal na natin di nakita. Dagatot Kacha. Ayun na, pinol name pa. Makukuha ni Chuck Mamba. Pero etong parehas sa jungler natin, hindi ko sure pero medyo madalang na parte natin nakikita si Iran. Gumagamit naman itong klaseng hero. Oh, usually kapag sinabi mong Irad yung marami na talagang dash, kung tutusin, marami din namang dash si Roger. Sabagay. Papalit-palit lang ng forms at excited ako no makita kung ano nga ba yung plano ng Omega dito with Chaknu going for the Gatot Kacha. Last week, actually nung week number 1, nakita natin yung Hanzo na Oo. pinull off ng Smart Omega na gumana sa kanila. No? This is the first, actually sa RG nakikita ko nang ginagamit ito. Oo. Pero nakakagulat lang kasi MPL Philippines to. Ibig sabihin lahat ng mga Gatot main dyan, masayang-masaya. Oo, masayang-masaya. Lahat ng mga naghihintay na makita yung main hero nila sa MPL. Ito na yun para sa mga Gatot main. At mapapaisip ka, no? Ano kayang build sa Gatot? Ito ba yung magic type? O ito ba yung physical, yung makakapag-defense, yung physical defense? Kaya ko sa ito yun. Of course, sa ating mga marshals na malupit na nagpapantay sa ating mga manlalaro. Going back to the land of Don Burits, mukhang wala pa naman nangyayaring intense. Wala, tahimik pa to, no? Pero may maagang pagdalaw si Chakno dun sa may bandang ibaba. Pero, si Nibor ay, kumbaga, lamang siya dito in terms of experience. Na-delay ba? Ay, hindi. Sakto lang pala. Kasi dalawang siege minion pala yung hawak-hawak ni Nibor dito. Piniprease niya, no? Giniginaw na si Ryota doon sa taas. Pero mukhang parehas naman sila makakapag-farm. Chakno at Light magpapa-level 4 lamang doon sa may bandang mid lane habang nag-iintay na ang lahat para sa pinakaunang pagong ng larong ito. Hindi pa pala level 4 si Chak si Light. Okay, kailangan man si Chak dito. Tinataparan siya ng metal detector eh. Kasi puro metal yung armor niya eh. Oo. Tsaka, ito may vision din kasi yun, di ba? Para sa mga hindi nakakaalam, mamaya na kasi pumasok na si Atoy R. Ayan na, pupuntahan na nga kagad Light. Napaflicker na rin kagad si Atoy R habang si Chak mamay pumasok na. Pero nagdabog si Nibor dun sa may bandang likuran. Kaya lang dami mga members dito sa Smart Omega sa salubong sa kanya. Kapag pagsa na rin itong si Nibor. Ngayon naman ay pinagtutulungan na tatlong members ng RSG. Itong si Nabuhay Chak pa. Mamba. Buhay pa rin at napakakunat. Ayan na. Grabe. The Steel Bones passive coming in from Chak Mamba. Pinagsasapak para mabuhay muli
Ika nga, the best defense is offense. Ibang klase. Ngayon, 4 laban sa dalawa na to. Magiging 3. Diyan na rin si Irad. Pero magiging successful ba? Yun na nga. Para kay Andorio ang unang pag-home ng laban na ito. Wow. Omega with that team fight. Medyo nalugi sila sa simula, napita si Atoy R. Pero even after that, ay nanatili sila sa kanilang ground around that turtle area. Kaya naman, Rometri na lang si Andorio. Kung tutuusin din, medyo 50-50 ata yun. Kasi nandun din sa harapan si Roger. Hindi ko lang maalala talaga kung may retry ba si Irad o sinasay ko lang. May mga ganong kasing jungler eh. Yung akala mo may retry pero wala pala, sinasay ko ka lang. Yun nga. Actually, hindi pa nga nag-retry si Andorio ata doon. Hindi mo kaka-retry lang niya ngayon. 27 seconds. Umiikot pa lang. Again, ang dami kasing nangyayari. So, dito natin makikita no yung sabihin natin yung macro at micro na ipinapamana sa itong dalawang kupunan na ito. May konting hampasan si Dibor at si Atoyar. Pero kasi parang yabi tubo yung pinangahampas, yung isa martilyo eh. Ayun, mga pagka-explain naman, parang suntukan ng mag-tropa yan eh. Parang sasapak yung isa, sasapak yung pangalawa. Pero wala namang patutunguhan. Maliban na lang kung may ibang kasama, of course, yung team fight na talaga agad yun. But going to this bottom lane, mukhang wala tayong masyadong makikitang rotation. Namalik mata ako, akala ko yung edit na doon. Okay. Nakasilip lang siya doon sa may pixel bull sa gitna. Alam ni Chuck Mamba kung nasaan itong sila. And ganito ka-importante yan, yung paghawak doon sa river. Oo. Magpapakita ka lang, no? Kahit wala kang effort na gagawin, magpakita ka lang. Okay na yun. Oh, wait lang. Okay na rin ata dito yung shadow kill, pero nakapagsaluhan ng dalawa. Atras muna si Andorio. And may idea sila na wala nga pang burst itong Jockler from Smart Omega. At sakto-sakto, no, paglabas naman ng turtle or pangalawang pagong ng larong ito, ay meron ng ulit ugi shadow kill dito si Andorio. Kaya naman exciting makita kung gagamit ba siya ng retry habang naka-shadow kill. Kasi para sa mga old school Hayabusa main, baka hindi nyo pa alam na pwede ka ng rometry habang nag-shadow kill. Yeah. Hindi kasi bawal eh. Yun nga, sobrang ganda nun. Actually, kaya yun yung isa sa mga naging reason bakit naging parte na rin siya ng meta ng mga assassins ngayon. No? And this time, si Light ay kinahawakan lamang habang nagpa-farm pa dito si Irad. So sabi ni Irad, pre, hawakan nyo lang muna yan, tayo nyo ako makapunta dyan. Wala pang ang buff, skinip na niya yung orange, Omega na ng turtle, Jackro nagja-charge up. Pero hindi pa ibibitaw ang kanyang taunt. So far, Omega naghahanap ng chance na makapasok in this turtle area. Okay, si Aqua nilalabas lang yung kanyang mga metal detector dito. Si Atoy R nakatalo na nga rin with that pursuit. And si Dibor ang pinupundila nila. Dalawa, tinamaan ng penalty zone na yun! Pero mapapatay pa rin. Atoy R ay nakakuha na rin sa binababaran. Yung mga Lanterns, Joe, nakasecure na rin. Ang Tony dun sa may grabe yung buy time. Susugod na ngayon ng RC, hindi tumama doon. Yung si Bat. Pero si Chuck ay mamamatay. Talo pa rin. Ryota? Nakakuha siya ng isa doon. Ryota? Andito pa si Atoy R. Napakatibay kahit tatlong sumalubong sa kanya doon. Pero ang problema, nakabasag ng Dory sa ibaba habang ang RSG naman tuloy-tuloy lang sa pagong. Tapos medyo tumatrabaho yung Moskov sa baba. No? Sinubukan niyang agawin yung orange buff pero si Nibor ay blinak ng kanyang attempt. Still, turtle taken by RSG. Kung babalikan natin yung teamfight na yon, si Pusey ay delikado dito pero hindi naman siya babagsak. Ang ganda ng ginawang crowd control layering ng RSG. Parang hindi ka pa bumababa sa ere, umangat ka na ulit. Yun yung kagandahan ng mga lineup na meron sila ngayon. No? Ang daming crowd control and actually yung pagpapaangat din ni Aqua dito, yung kanyang lantern, napakalaki ng tulong. Ngayon hindi pa super impactful yan pero pagdating ng mga mid to late, mararamdaman natin yan. Alam mo yun yung parang ang hirap tumimfight kasi laging nandyan yung lantern at hindi lang isang nababalibag yan. Kung magkakasama kayo doon sa duration na yun, magkakasama kayo ihahagis yan. Okay na, ang hirap nga naman tumagal sa isang teamfight. Kailangan hindi kayo nananatili sa isang lugar. Yeah. Mas lalo pag nakatutok na sa inyo yung flashlight. Kapag umalis kayo doon, at least hindi agad kayo maaangat. Pero para sa mga Zushin users, no, alam nila na kapag pumitik yung passive, may limited time din lang sila na batuhin yung mga taong yun. So, kailangan din nila mag-ingat sa pwesto. Mas lalo na kung may aabot katulad ni Joe at Andorio. Oo nga, no. Buti nabanggit mo yung mga umaabot na ganyan. Kasi, again, yun yung isa sa mga kailangan din i-consider dito ng RSG, yung mga puprotekta dito kay Aqua. And ngayon na nakikita na natin kung paano gumamit ng Roger itong si Irad with 1-0-2 na KDA. Masasabi ko na nasa magandang posisyon siya kahit kalaban niya dito ay isang assassin. Ha? Tsaka medyo mahirap nga kung tutuusin dahil kapag humarap ka, sabi natin front to back ng Roger, ang kakalmutin mo si Gatot. Oo nga. Steel bones yan, tol. Oo, may stock din yan May no? stock din yan, hindi mo gugustuhin. Kaya medyo no choice dito si Irad. Ang kailangan niyang gawin, hanapin si Jong or hanapin si Okir. Basta hindi si Ryota or Chaco. Oo, wag na wag. Si Atoy R ay medyo makunat din talaga yan. Pero si Light ata ay makikita dito ng mga members from Smart Omega. Silip-silip lang, nandun yung Earth Shutter. Pero buhay na rin yung unang lord ng ating game at pwede na sigurong mag-swing doon ng Smart Omega at ng RSG. Even ball game so far, 600 lamang ang lamang ng RSG Philippines at mukhang naghahanap na ng mid-control ang parehas na kupunan para masimulan ang Lord na to. Tandaan natin, may Moskov doon sa kabila, may Moskov sa Omega. And that means pwede niyang iwan lang
yung responsibilidad niyang maging sa Lord fight kasi pwede siyang pumana lang. Oo, yun nga yun eh. Basta tatama lang talaga, no, yung Spear of Destruction niya ay makakapunta siya doon sa pagkakamaan nun, yung shadow na may iwan nun. Pero si Irad, sinisimulan na itong Lord na ito, 20k ang buhay. At si Okir, tamang pokes lang, wala doon sa kanya mga boba tea. Ayun na. Yung mga bola-bola. Mga bola-bola niya. At ang mga pumuputok na dooms, kaya naman kailangan nila mag-ingat dito si Ophir. Nasa may batang harapan, here comes Andorio with the Shadow Kill. Okay, si Jack Noy nandun. At Wow! mas na rin with the Crimson Beacon. Habang yung knock-up mula doon sa Lord, napaganda pa ata, pero si Light na mamamatay. Same with Jack Mama. Habang doon sa may bandang iba, tumatrabaho lang itong si Jome. Pero Irad! ang Smart Omega, triple kill. Para yan, pasok din si Andorio with the Shadow. And this time, dalawa, laban sa tatlo, nagkamatayan doon. Nanggigil masyado si Irad. May nakita niya, pwede na niyang kagatin. Nagigil, nasakmal talagang literal. At tignan natin, sa Infinix, sa instant replay, ang naganap. Napaganda pa Wow. yung nakap ng Lord. Ayan, oh. Boom! Bang! Kumbaga lahat ng knock-up sinaluna and that all started with a great penalty zone Yep. na nagmula kay Nibor. Again, ang laking sapatos ng kailangan suotin ni Nibor dito dahil pinapalitan niya si Nats, isang MSC champion. And this time around mukhang RSG finally playing well with this rookie. Well, technically hindi, pero rookie XP laner. Oo, kasi ngayon nagkaroon ng kumbaga nagkaroon ng mahabang exposure si Nibor. No, magiging mabigat to sa kanya kasi puro world class XP lane ang nakakaharap niya and malaking importansya natutukan natin yung matchup na ganyan. Oh, gawin mo pa RSG. Aqua? Wala. Wala, na lang, nag-flashlight lang. Pinashlightan lang. Kumbaga, pinakita lang yung damage. And now, the Lord, mukhang sasayawan ito ng RSG, pati na rin ng Omega. Pero RSG may hawak ng control around that Lord area. Andorio, hindi pa kita sa mapa sa ngayon. Oo, masama-sama pa rin dito ang RSG. Parang wala silang planong maghiwa-hiwalay talagang literal. Clear muna ng minion dito sa may bandang gitna. Kasi Antonio nag-aabang. Oo. Any moment, pwedeng pumasok yan, ha? Ang ganda. Hinahanap pa rin ng RSG ang jungler ng Omega. Pero siguro at this point, may ideya na sila kung saan manggagaling si Andorio. Here comes the Shugi Shadow Kill. Nahanap si Kusing. Okay, nagamit agad. Tapos tatlo ang nagsalo doon. Pero inaabangan siya doon ni Light. And this time, ang kupunan ng RSG papasok din. Naku, pati naman ang stun. Primal Rat. Ayun From na. Light. Boom! Habang si Joe may narito na nga rin. Balik ulit si Andorio. At makakapatay ng isa dito ang RSG. At doon pero si Otto tinamaan at si Ukir ay makakabawi din. Tumpa si Jack Mamba. Dalawa ang mamamatay sa Smart Omega. Habang sa isa naman para sa RSG. Buhay pa rin naman ang para sa jungler natin. What a play coming in from Nibor and Knight. Alam nila na mauubos din yung mga dash. Alam nila na kapag nahuli nila on a certain point of time, ay kaya nilang makuha yung mga prime targets in Omega. At ngayon, half HP on this board. Ano ang magiging play ng barangay? Okay, wala pang penalty zone. Sinibur na ko po natutunaw na pin down. At sila din mamamatay courtesy of Andorio. Pinagkakalmot na rin. Oh Dito my na Irad, God! pero si Andorio may outplay na gagawin. And triple kill. Napakagandang bawi para sa Smart Omega. Basta kulot! Magaling maghayabusa! Ibang klase talaga. Pinatunayan, kulot. Yan ang salot! Kulot to kulot connection! Ibang klase. Yan ang KNK! Ryota and Andorio! Ibang klase. Jom, ladies and gentlemen, sinolo na yung Lord na yon. Tingnan niya natin ulit yung Infinix Instant Replay. Na-pin down kasi ni Jome, hindi nakahabol, hindi na ilapag dun sa tamang tao yung penalty zone. Eh. Tapos habang nangyayari ang lahat ng yun, parang lahat ng shadow na utilize eh. Ibang klase. Kumbaga, yung pinakita ni Andorio doon talaga is one of, I would say, a game-winning play. Yeah. Dahil nakapag-stack din siya ng Sky Piercer niya. Nako. Sulit na sulit yan, men. Oo, napakakatingin. And remember, naka-Warcry yan. So yung mga normal hits yan, every 3 hits, meron talagang, kumbaga, hatid na additional damage. Pero andito ngayon ang Smart Omega. Naka-ready sila dun sa may bandang gitna. Pero yung Lord na nasa may bandang ibaba ay hindi na nila fully maaalalayan. Sasalubungin nito ng RSG. At ito na, Lord push mula sa Omega. Dito sa may bandang bottom lane na si Ryota ay tatakin ng wealth niya. Pero yan na, tumamba na, pumasok na si Jack. Ito na rin dito. At mamamatay si Kusei. Isa sa mga main damage healer dito ng RSG. Ayun na. Si Jack mamay mamamatay din at the base lock na. Ang katawag ng Smart Omega. Meron pa silang mga minions. And game number 1 para sa barangay. Kulot sa kulot, Ryota and Andorio.